We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa mga hindi pa nakakapagparehistro, nanawagan ng COMELEC na samantalahin ang schedule ng voter registration para sa 2025 national and local elections. Mag-uumpisa na ito sa February 12 hanggang September 30, 2024. Hindi na kailangang mag-register ang mga 17 years old na una nang nakapagparehistro noong BSKE at mag-18 years old sa May 2025. Ngayon pa lang pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang satellite voter registration. Maliban sa new registrant, tatanggap din ng aplikasyon para sa reactivation, correction and transfer of records. Hindi nakiisa sa nationwide transport strike ang Autopro Pangasinan. Ang malawakang tigil pasada ay bahagi ng protesta ng ilang transport group sa PUV modernization program ng pamahalaan. Gayunpaman, nakipag-ugnayan pa rin ang LTFRB Region 1 sa mga LGU na maghanda ng mga alternatibong sasakyan kung kinakailangan. Hindi rin makikiisa sa tigil pasada ang Confederation of Passenger Transport ng Gitnang Luzon. Imbes na sumama sa tigil pasada, paghahanda na lang daw ang napipintong pag-phase out sa mga traditional jeepneys basta tulungan sila ng gobyerno sa kanilang mga hinaing. Mga kapuso, maayos na panahon ang babati ngayong araw sa halos buong Northern at Central Luzon. Mababa ang tsansa ng ulan mula umaga hanggang gabi maliban sa ilang lugar sa Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Hanging amihan pa rin ang nakaapekto sa Luzon at Visayas ayon sa Pag-asa habang shearline naman ang umiiral sa Mindanao. Dahil sa amihan, maalon at delikado ngayon ang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat na sakop ng Cagayan Valley Region, Aurora at sa ilang baybayin ng Ilocos Norte, Quezon, Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, Dinagat at Surigao Provinces, kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands. Ilang magsasaka sa Atok Benguet, maaga nang nag-ani ng gulay para hindi masira sa pagtama ng andap o frost. May ulat si Russell Simorio. Nakangangatog na lamig ang gumising sa mga taga-barangay Paway, Atok, Benguet. Bumaba kasi sa 13 degrees Celsius ang temperatura. Pero tiniis yan ng mga magsasaka na maagang nag-ani ng mga tanim na repolyo. Umabot sa 15 toneladang repolyo ang naani sa 4,000 square meters na tanimang ito. Ibabiyahe ito sa La Trinidad Vegetable Trading Post kung saan naghihintay ang mga buyer. Kasi pag hindi mo i-harvest ito, masisira. Kaya kailangan harvestin. Pero toneladang pananim na Chinese cabbage ang nasira. Lugi ang mga magsasaka dahil sa taas ng ipinuhunan. Nalanta ang dahon hanggang sa tuluyang masira ang mga Chinese cabbage na ito dito pa rin sa Barangay Paway. Paliwanag ng mga magsasaka, hindi nila ito naani agad noong nakarang linggo matapos bumagsak sa 3 hanggang 4 pesos ang kada kilo ng Chinese cabbage. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, marami ngayon ang supply ng gulay dahil anihan. Bumaba rin ang presyo ng karamihan ng highland vegetable. Tinutulungan ang mga magsasaka para mabilis na maibenta ang aning gulay at hindi sila baratin ng mga trader. Harvesting pa rin po ngayon ng mga cabbages, including Chinese cabbages. Hindi naman po siya yung oversupply. Based on the data that we check doon sa previous year's comparative, hindi naman po siya yung mataas yung volume para sabihin natin na oversupply. Nakamonitor na rin ang DA sa epekto ng andap o frost sa mga taniman. Kung may masisira man daw, kaunti lang dahil may diskarte ang mga magsasaka kontra sa epekto ng andap. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang taniman ng cauliflower sa Lawag City, Ilocos Norte, inaatake raw ng white flies dahil sa pabagong panahon. Yan ang tinutukan live
ni Gab De Luna. Gab, good mornings. CJ, kung problema ng ilang magsasaka sa Benguet ang andap o frost, dito naman sa Laoag City, Ilocos Norte ay problema o iniinda ng mga magsasaka ang pag-atake ng whiteflies sa kanilang pananim na cauliflower. Sa Nueva Ecija naman, ipinatutupad na ng NIA ang rotational at clustering sa pagpapatubig sa mahigit 7,000 o 7,000 ektaryang sakahan. Inaatake ng whiteflies ang ilang tanim na cauliflower sa Barangay Casili, Laoag City sa Ilocos Norte. Nabubulok na ang ilan sa mga pananim. Ayon sa otoridad, ang pag-atake ng whiteflies ay bunsod ng pabago-bagong panahon. Payo ng otoridad sa mga magsasaka, bombahan na agad ng pestisidyo para makontrol ang pagkalat ng peste. Ito yung favorable na halaman na gusto nilang lugaran o kaya pagbahayan. Mahigpit na ipatutupad ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA-UPRIS ang rotational at clustering sa pagpapatubig sa mga sakahan na nasasakupan ng Division 6. Ayon sa NIA-UPRIS, nasa mahigit 20,000 hektaryang sakahan ng service area ng dibisyon. Kabilang ang ilang bahagi ng Gimba, Talugtog, Cuyapo at Nampikwan sa Nueva Ecija at Anao at Ramos sa Tarlac. At dahil sa kakapusan sa tubig ng Pantabangan Dam na pinanggagalingan ng tubig para sa mga irigasyon, ay nasa mahigit 7,000 hektaryang bukirin ang hindi makakasama sa target service area ngayong dry season. Kaya magkakaroon ng clustering at rotational sa pagpapatubig. Nakikipag-ugnayan ng NIA sa mga apektadong magsasaka. Samantala, CJ, nanawagan naman ang mga magsasakang apektado ng pag-atake ng whiteflies sa Barangay Casili, Laoag City, Ilocos Norte ng karagdagang tulong at mas malakas pang pestisidyo mula sa Provincial Agriculture Office. At inaalam pa naman ang kabuang pinsala na dulot ng peste. CJ? Maraming salamat, Gab De Luna. Samantala, Organic Farm at Learning Center sa Batac City, Ilocos Norte handog ang mas malawak na kaalaman sa natural na pagsasaka. Nagbabalik, Gab De Luna. Mula sa pagiging marketing executive ng isang agrochemical company, ngayon may-ari na ng Organic Farm at Learning Center sa Batac City, Ilocos Norte, ang agricultural engineer na si Rogelio Balisacan. Matapos matuklasan ang masasamang epekto ng kemikal sa katawan ng tao. Sana makatulong ako sa mga farmers how to produce crops, livestock and animals na hindi talaga napakain ng mga chemicals. Matatagpuan sa farm ang natural fermented solutions and incubation room. May pinakbet farm din kung saan ginagamitan ng companion planting o pagtatabi ng mga gulay na maaaring makaiwas sa peste. Hindi na sprayan, hindi na applyan sa soil. Kung sa manok, hindi na pakain ng mga commercial feeds. Nadiskubre rin ni Balisacan ang rapid decomposer na ginagamit ng ilang kainan upang mapakinabangan ang mga food waste. We are now using this to convert itong mga food waste ng mga tourism industries, mga hotel industries, para wala ng problema sa landfill. Bukas daw ang Learning Center para sa mga nais matuto ng organic farming. Gab De Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang negosyante nagsimula ng pumwesto sa Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Sinimulan na ang pagtatayo ng mga tent para sa operasyon ng Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan. May ilan na ring negosyante ang nagsimulang pumwesto. Ayon sa LGU, magtatagal hanggang March 15 ang Baratillo sa bayan na bahagi ng selebrasyon ng Pindang Festival. Maganda yung mas maaga man para at least makabenta na. Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng iba't ibang aktibidad para sa Pindang Festival 2024. Kabilang narito ang Pindang Cook Fest sa March 6 at ang inaabangan na kalutan, tugtugan, tansayawan at dalan sa March 8. Handa na raw ang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang. Pinaghahandaan na rin ng Public Order and Safety Office ang pagdagsa ng mga bisita. Magsisimula ang Pindang Festival 2024 sa February 14 at magtatagal hanggang March 11. So, inaasahan po natin ang pagdagsa ng ating mga bisita rito. And of course, hindi natin maiwasan ang ng mga traffic and siyempre yung ating mga produkto dito sa Mangaldan may i-showcase na naman natin gaya ng peanut brittle, tapa. Wala kaming mga karsadang iwa one way at saka
isasara pagdating ng piyesta. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga residente sa Tarlac City dinumog ang Kapuso Fiesta na bahagi ng selebrasyon ng Kaisa Festival 2024. Tunghayan sa report. Masaya, makulay at maingay. Ganyan na naging pagtanggap ng mga Tarlakenyo sa Kapuso Fiesta na ginanap sa Tarlac City. Hindi mahulog ang karayom ang lugar sa dami ng Kapuso fans. Ramdam ang mainit na pagtanggap ng mga Tarlakenyo. Enjoy ang bawat isa sa mga exciting at challenging Kapuso Games na pinangunahan ng Kapuso host na si Bubay. All out ang sayang hati ni TikTok Clock host Pokwang sa todo bigay niyang performance. Grabe ang mga kapuso natin dito sa Tarlac. Nagkakaisa talaga sila pagdating talaga sa suporta sa ating network. Good vibes naman ang hatid ni Sparkle U #Soundtripcasts, Michael Sager, Althea Ablan at Zephanie na nangharana sa mga kapusong Tarlakenyo. Ang init ng pagtanggap nila sa amin, so nakakatuwa lang po. Kung magpapasalamat na lang ako sa lahat ng Tarlakenyos, ayan, sa pagsama sa amin dito sa Kaisa Fiesta 2024. Nakapunta na po ako dito before and same pa rin, talagang napaka-warm ng mga tao at napakasaya po namin na nandito kami para makiisa or makisama po sa Kaisa Festival. Present din sa Kapuso Fiesta at nagpakilig ang mga cast ng makiling. Hindi magkandamayaw ang Kapuso fans nang sila'y awitan ni na Brett Valdez, Christopher Martin, Derek Monasterio at Thea Tolentino. Masaya ako na nakasama ko yung mga tao dito sa Tarlakenyo. Maraming salamat at napaunlakan kami ng Tarlac City. Sobrang saya kasi talagang napakainit ng pagtanggap nila sa amin. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal nila sa amin. Nilantakan din ng mga Kapuso artist ang mga pinagmamalaking sweet delicacy ng Tarlac City. Sarap niya. Bahagi ang Kapuso Fiesta ng week-long Kaisa Festival celebration. Dahil sa mga artista dumating, sobrang saya. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City halos 2 linggo nang naantala dahil sa low tide. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Halos 2 linggo nang naaantala ang dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City dahil ito sa nararanasang low tide. Imbis na mag-ooperate kami doon sa may part na advantageous para doon sa equipment, since hindi kami makagalaw, tapos nag-low tide siya, sumasadsad po yung equipment natin. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Public Works and Highways na mag-adjust sa oras ng dredging operation. Sasabayan nilang high tide para walang maging problema sa dredging machine. Malaking tulong sa publiko ang dredging operation. Bukod sa napapalalim ang Pantal River, nagagamit din ng mga residenteng nakatira sa low-lying areas ang buhangin at lupang nadadraga sa ilog. Tiniyak ng DPWH na may sapat na pondo sa dredging operation. Sa ngayon, 3 dredging machine ang ginagamit sa Pantal River. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Deep wells at water sources ng Baguio Water District isa sa ilalim din sa virological testing. Naritong report. Negatibo sa E. coli ang mga deep well at water sources ng Baguio Water District na isinailalim sa water testing. Pero para makasigurado at tuluyang maalis ang agam-agam na kontaminado ang tubig mula sa BWD, isa sa ilalim na rin ang mga sample sa virological testing ng Research Institute for Tropical Medicine. Ito'y para makita kung positibo o negatibo sa virus ang tubig. Itong mga samples na ito ay pinadala rin sa RITM para sa parallel testing to make sure na free ito sa virus talaga. Para ipakita sa publikong malinis ang tubig mula sa Water District, uminom ng tubig mula sa kanilang mga tubo ang mga opisyal ng BWD. Para patunayan na potable ang tubig natin, iinumin namin buong Baguio ito. Lahat kami nakakaalam. Lahat ng mga tao natin ngayon
i-video natin yan. Samantala, mahigpit ang monitoring ng LGU, katuwang ang DTI sa presyo ng mga ibinibentang bottled water sa Baguio City. Kasabay ng pagtaas ng demand sa bottled water, wala umanong pagtaas sa presyo nito. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang sinumang negosyante na mapatunayang nananamantala sa presyo ng bottled water. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Lawag City Health Office, hinihikayat ang mga magulang na mag-avail ng libreng gamot na pampurga para sa mga anak. Naka-alerto Gab de Luna. Kasabay ng selebrasyon ng National Deworming Month, hinihikayat ng Lawag City Health Office ang mga magulang na kumuha ng libreng gamot pampurga para sa mga anak. Libre ito sa kahit anong edad, ngunit prioridad daw ng City Health Office ang mga 1 to 19 years old. Mahalaga raw ang deworming upang makuha ang tamang nutrisyon. Necessary po siya when it comes to nutrition kasi on our part na kinikater namin, na sinisiguro namin na walang malnourished sa barangay. Sa kabila ng mababang supply ng gamot pampurga, target ng CHO na maibigay ang mahigit 18,000 deworming tablets sa mga barangay at paaralan. Naging problema natin ngayon, nawalan tayo ng supply kasi ang national, devolved na kasi ito. So napilitan tayo na ang LGU siya na mismo ang mag-provide. Samantala, payo ng Health Authority, magpakonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng mayroong bulate sa tiyan. Kapag meron siyang abdominal pain, tapos nagtatae, tapos pag pina-check up mo, yung kakaroon siya ng parasitic infection. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. 20 anyos na lalaki nalunod matapos tumalon sa Pinsal Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat na Ivy Hernando. Trahedya ang sinapit ng 20 anyos na si J. Mark Quaresma sa kanyang bakasyon sa Ilocos Sur matapos malunod sa Pinsal Falls sa bayan ng Santa Maria. Nagsagawa ng search and retrieval operation ng autoridad. Makalipas ang halos 2 oras, natagpuan ang katawan ng biktima. Sa investigasyon ng autoridad, pagkatapos tumalon ng biktima, nagawa pa raw niyang umahon pero ilang saglit lang ay bigla siyang nalunod. Ayon sa autoridad, galing sa isang birthday party ang biktima kasamang ilang kaanak. Naglakad sila mula sa Narvacan at dumaan ng Abra patungo sa Pinsal Falls. Mahigpit na ipinagbabawal ng barangay officials ang pagdadala ng alak sa lugar, mga nakainom at paliligo sa falls nang lagpas sa pinahihintulutang oras. Mas maghihigpit umano ang autoridad sa Pinsal Falls kasunod ng insidente. Iniuwi na mga labi ng biktima sa kanilang lugar sa San Manuel, Pangasinan. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa iba pang balita mga kapuso, new generations ng Encantadia Chronicles Sangre, all out na ang training para sa Epic Kapuso Series. Tunghayan sa report. Sangre Mode on sina Bianca Umali, Kelvin Miranda at Faith Da Silva na back to Busyo training bilang paghahanda sa upcoming Kapuso Epic Series na Encantadia Chronicles Sangre. Last year pa raw nila sinimulan ng iba't ibang training sa mga gagawing fight scenes. Masaya kasi may bond din siya for all of us. Kasi tulad nito, pare-parehas kaming na-challenge, pare-parehas kaming pinagtutuunan namin ng pansin yung bawat move. And I think it makes the connection better. Iba talaga pala yung feeling ng wushu. Kasi the way na i-extend mo yung body mo with control and power at the same time. Kailangan talaga, yung galaw broad. So yung wushu na movement, parang yun yung nababagay na stance para sa aming mga sangre. Kasama rin nilang mag-train ng iba pang cast na sina Shuvi Etrata at Bianca Manalo na kagagaling lang sa bakasyon. Ibang klase yung fight training, yung talagang Team Philippines yung nagtitrain sa amin, di ba? So nakaka-proud. Kaugnay ng upcoming Kapuso Epic Series, nagbabala naman ang cast at production tungkol sa umano'y kumakalat na posts sa social media na open auditions para sa show. Sa kanilang opisyal na pahayag, kinukondina ng GMA Entertainment Group ang mga nasa likod ng mga kumakalat ng fake audition para sa Encantadia Chronicles Sangre.
Hindi otorisadong ginagamit ng mga umano'y scammer ang pangalan ng GMA Network para makapangalap ng pera o mga larawan. Ipinapaalam sa publiko na walang nagaganap na audisyon para sa serye at anumang official announcement ay magagaling lang sa mga official social media account ng GMA. Napakarami po ang nabibiktima ng mga posts na ito, ng mga fake news na ito tungkol sa aming open auditions. Sana po maging mas maingat po tayo, wag po tayo agad-agad magbibigay ng personal information, wag po tayo agad-agad kakagat sa mga sinasabi nila at wag tayo pupunta kung saan-saan. Samantala ayon kay Bianca, road to recovery na ang boyfriend na si Ruru Madrid na sinamahan daw niya sa ospital nitong weekend. He is currently resting because he was advised by his doctor to rest. But rest assured, everything is okay with Ru. Kailangan lang niya talagang wag gumalaw at wag mag-isip. Ibigay muna ni Sandra Yes, kay Black Rider. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. King Frederick X iniluklok bilang bagong Danish monarch. Tunghayan sa Globalita. Kasabay ng isang sub-freezing temperature sa Copenhagen, hindi napigilan ang pagluklok kay King Frederick X bilang successor ng kanyang ina na si Queen Margaret II matapos nitong bakantihin ang pwesto. Bagong taon nang ianunsyo ng 83 taong gulang na reyna ang pagbaba sa pwesto. Ginanap ang seremonya sa Christiansborg Castle. Sa North Korea, binuksan ang panibagong chicken farm sa Hwanghae Province. Bahagi raw ito ng 2024 economic goals sa ilalim ni North Korean leader Kim Jong-un. Problema raw sa North Korea ang food shortage sa nakalipas na taon. Sa Australia, daang-daang fans ni King of Rock and Roll Elvis Presley ang pumarada kasabay ng Elvis Festival sa parks. Tema ngayong taon ang hit film ni Elvis na Jailhouse Rock. May nagbihis ala King of Rock and Roll na costume ng country sheriff at prisoner na halaw sa pelikula. Ginawa nila ito bilang pagbibigay pugay para sa tinaguriang legendary music icon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Jeneline Mercado at Sian Lim pinagtagpo ng landas pero paghihiwalayin din ng tadhana sa Love, Die, Repeat. Naritong report. Mapapaisip agad ang mga viewers kung paano mababago ang buhay ni Angela na ginagampanan ni Jeneline Mercado matapos maaksidente ang kanyang mister na si Bernard na ginagampanan ni Sian Lim. Pero susubaybayan kung paano pagtatagpuin ang kanilang landas sa isang mahiwagang mountain hiking. Alamin ang kwento ng What If You Could Turn Back Time na TV series na Love, Die, Repeat, 8:50 p.m. pagkatapos ng Black Rider. Nauwi sa bangungot ang dream wedding ni Christine na ginagampanan ni Jasmine Curtis Smith at Jordan na ginagampanan ni Raver Cruz sa pilot episode ng Asawa ng Asawa Ko. Ito'y sa gitna ng honeymoon ng newlywed couple sa isang isla. Sino ang mga armadong grupo na nasa likod nito at paano mababago ang takbo ng buhay ni na Christy at Jordan sa eksenang ito? Sundan ang kapanapanabik na eksena ng pinakabagong GMA series na Asawa ng Asawa Ko, 9:35 p.m. sa GMA Primetime. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Kayaking at floating cottage, pwedeng ma-enjoy sa Mangrove Park sa Bato, Catanduanes. Tunghayan sa report. Bagamat ilang buwan pa bago ang summer, hindi na makapaghintay ang ilang turista na masilayan ng malaparaisong lugar na pwedeng pasyalan sa bayan ng Bato sa Catanduanes. Ito'y matapos muling buksan sa publiko ang Mangrove Eco Park sa Barangay Batalay noon na nahinto ang operasyon dahil sa pananalasan ng mga nakaraang sama ng panahon noong nakaraang taon. Nasa 42 ektarya ang mangrove area sa lugar at may malinis at malawak na ilog na nakapaligid dito. Makikita rin sa lugar ang maraming migratory birds. Open na po ang ating Batalay Mangrove Eco Park at meron na po tayo ng cottage, floating cottage, we have kayak care. Hindi naman problema ang entrance fee dahil sa halagang 5 piso, pwede ka na makapasok dito. 100 pesos naman ang renta sa floating cottage habang 200 to 500 pesos naman ang bayad sa boat tour depende sa bilang ng mga sakay na turista. Mula nung magbukas po kami, may mga na-cater na rin po kaming tourist na
galing sa iba't ibang bansa. Malaking tulong din daw ito sa mismong barangay dahil ang nagsisilbing mga tour guide at bangkero ay mismo mga residente ng lugar. Namamasdan ko na po na maganda pang epekto. Isang-isa na po yung pagkakaroon po ng hanap buhay ng mga tao rito. Kaya naman talagang sulit daw ang pagdayo ng turistang si Gabriel sa naturang lugar. Sobrang ganda, especially yung mga sand, sobrang pino, golden siya. So sa lahat ng mga napuntahan namin, so isa siya sa mga magagandang beaches po. Panawagan lang ng mga otoridad sa mga turista kasabayan ng kanilang pag-enjoy sa lugar ay ang papapanatili ng kalinisan nito. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort by Franklin D. Roosevelt, 32nd President of the United States. Abangan! Bukas, partner, makakasama natin ang kinatawan ng Commission on Elections para talakayin ang continuation ng voter registration na mag-uumpisa na sa February 12 this year. Para yan, partner, sa gaganapin na 2025 national and local elections. Ayun, may election pala tayo sa 2025. Next year. Next year na, 2024 ngayon, di ba? Oo. National and local elections. Sa mga hindi pa nakakapagparehistro, kung gusto nyo di ba? Magparehistro na, mga kapuso. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong persa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.